At alam nyo bang may pinag-aagawang teritoryo rin ang Pilipinas at Indonesia, pero hindi po tulad ng Pilipinas at China, may napagkasundoan na kaugnay nito. Paplansyahin yan sa state visit ng presidente ng Indonesia na itinaon din sa World Economic Forum. Saksi si Cara David. Itinuturing pang bahagi ng Pilipinas ang Balut Island na nakaharap sa Celebes Sea at pinakadulong isla sa timog ng ating bansa. Pero mas malapit na ito sa Indonesia. Kaya ang ilan sa mga nakatira dito may dugong Indonesian tulad ni Joromude Arbaang. Pero Indonesian man, kabisado niya ang ating panatang makabayan. Kinukupkup at tinutulungan upang maging malakas, maligaya at pakinabang. So, Indonesian kayo pero hindi kayo marunong mag-Indonesian language? Marunong sangir language lang. Wala raw noong istritong hatian ang dalawang bansa kaya mga nakatira raw sa mga isla ng Celebes Sea noon palipat-lipat sa mga isla. Pero nang matuklas ang hitik sa likas na yaman ng bahaging ito ng dagat, nagtakda ng kanya-kanyang teritoryo ang Pilipinas at Indonesia at di naiwasang nag-overlap ang Exclusive Economic Zone o sakop ng Pilipinas at Indonesia. Sinimulan na ring hulihin ang mga mangingisdang tatawid sa hangganan ng dalawang bansa. Pero kahapon, matapos ang 20 taong alitan, nagkasundo na ang Pilipinas at Indonesia sa kung hanggang saan lang pwedeng mangisda ang mga Pilipino at Indonesian. With this agreement, it will be clear for both sides kung hanggang saan ba ang area where we can exercise our rights and obligations under UNCLOS. At ang kasunduan kaugnay niyan, inaasahang mapaplansya sa state visit sa Biyernes ni Indonesian President Susilo Bambang Yudhoyono. Dadalo rin siya sa World Economic Forum sa Makati na magsisimula sa Huwebes. This is an example of a peaceful way to reach an agreement. Ako po si Cara David, ang inyong saksi.